Magandang araw muli mga kaibigan. Ngayon tingnan natin ang NSCR Santa Rosa Station. No? So, itong Santa Rosa Station ay bahagi siya ng South Commuter Rail Project o southern part ng NSCR. No? And itong Santa Rosa ay part siya ng CPS-05. No? Itong CPS-05 ay ang contractor na nanalo sa bidding dito ay ang Hyundai. Kasama niya yung Dong-A. No? Sila yung gagawa ng mga viaducts and then ng mga stations. So, kasama ito ng S04 hanggang S06. So, yung tatlong contract package na yun ay napanalunan ng contractor na Hyundai and ng Dong-A. Sila yung gagawa niyan. So, tingnan natin yung kanyang design, no? Initially yung Santa Rosa Station ay dito yung kanyang location, no? Sa may tapat ng SM na Santa Rosa. So, tingnan natin din sa Google Earth. So, zoom in tayo. O, titingnan nyo, ito yung SM Santa Rosa current ngayon, no? Then ito yung PNR line. So, ito yung PNR line. Ito yung SM Santa Rosa. So, initially, ang kanyang pwesto, ay dito. Initially. And then, yung kanyang design ay single viaduct. Doon sa unang design, no? Dito. Approximately dito. So, kung titingnan natin yung kanyang yung area niya, yung kanyang site, mismong site map niya. Ito siya. So, noon meron siyang parang elevated na pedestrian walkway patawid dito sa area na to, no, ng SM. Then may balak pa dati na para sa integrated transport terminal. And then yung kanyang design, yung design niya ay ito noon, no. So ito yung kanyang tsura do sa unang design na single viaduct siya pero dual track sa taas. Then tatlo yung kanyang levels. Then ito yung pedestrian walkway niya papunta dun sa area ng SM, no. So dito yung area na yan. Patawid dito. Pero nung nagkaroon ng redesign yung kanyang station, ay na-move yung station na from this point napunta dito sa area na to, yung station. Titingnan nyo, ito yung kanyang bagong location. Ito sa presentation to nung nag-signing sila ng contract. So, noong una nandito, then na-move siya dito. Yun na yung ano niya. Yun na yung bagong location niya. Tingnan natin yung alignment niya. So, ito yung alignment niya. Initial alignment niya. No? So, zoom in tayo. So, sinuperimpose ko siya sa satellite image. No? So, ito yung tracks niya. Straight lang siya. Kasi, yun yung alignment ng PNR. Although, yung kanyang row ay mas pinalapad. So, makukuha na rin to. Ito din sa area na to.
Ito parang establishment ba to? So, tingnan natin doon sa Google Maps. So, makukuha yung bahagi nitong likod ng bagay. Dito sa bahagi na to, ito yung Robinson Santa Rosa. Itong area na to. So, maaari makukuha rin yung world yan. Sukatin natin yung kanyang length nung so tama naman pala, nasa 30 meters naman. So tama lang yung sa boundary nitong area na to. Pero dito sa mga baging to, may mga kabahayan dito. Kagaya dito, may mga kabahayan, makukuha yan yung mga area na yan. Kasi minimum 30 meters ang kukunin ng NSCR. Yun, lalo ito yung mga kabahayan dito. So, titignan natin dito sa alignment niya. Dito sa alignment niya. Yan. So, yung mga ibang kabahayan dyan. Mga sagasaan. Then dito, patawid ng tulay. Sa ibabaw dadaan yung kanyang viaduct. Hindi sa ilalim. Kasi elevated yung structure niya. Then ito yung dito na sa area to ng yung unang design ng station dito. Although doon naman sa bagong redesign ay wala silang inilalabas na alignment plans na publicly. Pero mababago rin yung structure dito kasi mas pinalapad yung station. And then ngayon mas malapit na siya dito sa multipurpose hall ng Santa Rosa. Then dito magkakaroon ng parang interchange dito para doon sa mga papasok doon sa station. So yan yung alignment niya. Although susundan pa rin naman yung alignment niya, pero dito magkakaroon ng branching out ng mga tracks niya. So kung titingnan nyo dun sa bagong design niya. Titingnan dun sa bagong design. Dahil magkakaroon ng dalawang single track na viaduct sa either side ng station. So para magkakaroon ng passing track sa gitna ng station. Kasi para dun sa mga express na trains na daraan. Sa tingin ko kasi nga may sharing din ng alignment, may sharing din ng tracks yung mga tren galing sa subway, no? Kasi from FTI aakyat siya, then pabikutan, and then pwede siya lang dumiretso hanggang Kalamba, pero running on NSCR tracks. Essentially, yung design naman ng NSCR and Metro Manila subway trains ay halos pareho sila. Ang pagkakaiba lang ay yung subway trains ay on the get-go, dalawa na yung kanilang system, no? Dalawa na yung compatible sila sa system ng NSCR. At the same time, compatible sila sa system ng subway, siyempre, no? Then, kung titingnan din natin dito, and yung magbabranch out yung kanyang viaduct. Kaya inusod yung station kasi to make way para sa pagbabranch out. Pag split nitong tracks into 3 viaducts. So, yung gitna
Yan yung dual track na viaduct. Ito naman yung single track sa dalawang side. At kung mapapansin nyo, ito na yung bagong design ng Santa Rosa Station. Mas ginawa siyang modern, no, yung style. Parang agaya na rin dun sa station sa Sukat. So, ganyan na yung design niya. Mas pinalapad siya kasi 3 viaduct na yung dadaan sa loob niya. And then, kaya necessary na kailangan iusod yung station. Kasi kesa dito sila magi-split sa taas, dun sa may bago makarating ng bridge, mas kailangan nila ng mas malapad na road dito. Medyo mahirap nga rin kasi may kalsada nga na kailangan nila tawirin, no? Then kung titingnan naman natin tong interior niya, so ito yung kasama pa rin doon sa presentation noon, no? So ayan yung sa presentation nila nakalagay dito. Ito yung pinaka-loob, no, ng design, ng redesign na station. Ayun, Santa Rosa Station nakalagay. So, dito, ito yung gitnang track. Pwede itong passing track, no, para sa mga express. Pero, pwede rin na dito sila magsakay, magbaba, no? Then, dun sa dalawang gilid, meron ding single track na viaduct kabila. Kung mayroon silang kailangang hintay na express train na makadaan, doon muna hihintayin yun ng mga regular na commuter trains, no? And then, ito yung design niya sa loob. Meron siyang half height na mga platform screen door, no? So at least para at least maiwasan nga yung mga aksidente na mahuhulog sa truck yung mga passenger. So for safety, and kasama sa design ng buong NSCR system and pati sa Metro Manila subway ang platform screen door. Dito sa NSCR system, ang mga platform screen doors ay half height. Magiging full height lang ito. May isang station na full height yung mga platform screen doors sa Clark International Airport kasi underground yung station doon ng NSCR. Kasi ano na siya nasa siya ng airport, nasa area siya ng airport. So underground, siya lang yung sa lahat ng NSCR station, siya lang yung magkakaroon ng full height na platform screen doors. Then open yung design niya, no? Meron ditong skylight, then open lang yung design. So hindi aircon hindi air condition itong platform, no? Kasi nga open lang yung design niya. So malapad siya kasi nga nagkaroon ng additional tracks sa bawat gilid, additional viaducts, kaya mas malapad na yung station ng Santa Rosa Station. Okay. Then kung titingnan natin dito naman, dahil nga mas malapit na siya dito sa Coliseum, dito magkakaroon ng interchange. Itong sa kalsada, kakaroon ng interchange para doon sa mga papasok ng station. Then may roundabout dito para makaikot na yung mga sasakyan palabas. Then wala na, syempre, dahil nga medyo malayo na siya doon sa SM, wala na yung tawiran, footpath papunta doon mismo sa SM. Although, let's see kung magkaroon diyan ng changes na maaring magkaroon ng pathway dito in the future, pero initially yan yung redesign na ginawa nila. So dito yung station, ito yung pinaka-plaza ng station, then ito yung roadway. And then kung titingnan natin yung kanyang profile, ito yung kanyang kumbaga side view, no? Yung side view ng
viaduct. So from this point, yung taas ng kanyang station, so from the existing ground level, so yung rail level niya ay 22 meters, 22.7. So minus natin yung current na rail level. Taas niya 11.9 meters dito sa bago mag-approach nung pinaka tulay doon sa Santa Rosa, no? Yung parang flyover. So 11.9 times 3.28. So 39 feet, no? Yung taas niya dito. Then pataas na siya. Papansin niya pataas na siya. Approaching no pinaka Santa Rosa Bridge. Siya. Mga madadaanan siyang creek, drainages. Then ito na yung pinaka national highway sa Santa Rosa. Nakaangat siya eh. So, ang pinakataas niya na dito, makita natin. So, 29.9 meters. Bago i-minus natin sa 9.4. Yun yung current na level ng ground. 20 meters yung taas niya. Or kung i-multiply natin i-convert natin into feet, 67.24 feet. No? Yung taas niya. Mataas siya kasi nasa ibabaw siya. Dadaan siya sa ibabaw eh. Nung Santa Rosa Bridge. Then, ang kanyang ang mula dun sa level ng bridge dun sa kalsada, meron siyang clearance na 5.2 meters. So, 5.2 times 3.28. 3.28. 17 feet. So, pasya naman yung mga sasakyan, pati mga truck. Doon, hindi naman sila sasabit dito. And then, by the looks of it, cantilever bridge. Balance cantilever bridge yung gagawin nila dito. Kasi nga, mahaba yung span dito. Kaya kailangan ng balance cantilever. Then, approaching ng station, dahil dito nga, hindi na ito yung pinaka-position ng bagong station, dito na magba-branch out yung viaduct. So, mapapansin nyo mataas kasi nga naka-level siya dun sa taas nung pagtawid dun sa bridge. No? Kaya mataas yung station dito. Then, gradually, dito, from here, this point, pababa na ulit siya. Yung kanyang profile ng alignment. Pataas siya. Para makatawid dun sa bridge din. Gradually, pababa ulit siya. So, ito yung kanyang site development wide map na iba na ito. Dito na siya sa area na to. Then ito mga area na to, diyan siya magkakaroon ng construction. O as dun sa dati nating naging video upload, itong area na to ay potentially maging construction yard, no? Tingnan natin kung maging casting yard or yard para sa mga equipment itong area na to. So, sa ngayon, dahil nga ngayon pa lang sila, prepare pa lang nila yung right of way para sa eventual construction. Malamang in a few months, makakaroon tayo ng mga update
o development kung anong mangyayari sa area na to. So, sa ngayon, yun lamang po muna. At least nakita natin kung nasaan yung area ng Santa Rosa Station. No? Paano initially ito na iba mula dito sa area na to. Then, papunta na siya dito sa location na to. So, nausod siya. No? And then, ito na yung bago. From this design, yung dati, ay ito na yung kanyang bagong design ng Santa Rosa Station. So, hopefully, maging matagumpay itong construction nila at nawa ay maging mabilis yung kanilang construction, walang masyadong delay para at least mas madaling mapakinabangan ng mga mananakay and then malaking pagbabago, malaking ginhawa ang may dudulot nito pag naging operational na itong NSCR system So yun lang po muna at hopefully patuloy nyo pong subaybayan yung iba ko pa pong uploads. Okay, maraming salamat po.